Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Bakit iba ang enerhiya ngayon? Sa bawat taon na dumarating, ang Pasko ay may sariling himig, sariling liwanag, at sariling dalang kapayapaan. Ngunit nitong mga huling panahon, may napapansin ang marami, isang kakaibang enerhiya, isang hindi maipaliwanag na pagbabago sa hangin, at isang panawagang tila marahang pumapagaspas mula sa langit. Hindi ito ang tipikal na Paskong nakasanayan natin noong bata pa tayo. Hindi ito ang Paskong puno ng ingay, ilaw, at walang tigil na kasiyahan. Ito'y tila mas tahimik, mas malalim, mas mabigat ngunit mas makahulugan. Marami ang nagtatanong, bakit parang iba ang Pasko ngayon? Bakit kakaiba ang pakiramdam? May nangyayari ba sa mundo na hindi natin nakikita? At ang sagot ay oo. May nangyayari. At kung pakikinggan natin ng mabuti, mauunawaan nating ang Pasko ngayon ay hindi humihina kundi nagiging totoo. Sa paglapit ng Pasko, may mga taong nakapansin na ang hangin ay hindi kasing gaan ng dati. Ang malamig na simoy ay hindi lang simpleng lamig ng Disyembre, ito ay lamig na parang may dalang mensahe. Isang malamig na hangin na tila nagbubukas ng lumang alaala. Isang simoy na parang humihingi ng pansin. Isang malamig na haplos na sumasabi, makinig ka. Hindi lahat ng pagbabago ay dapat katakutan. Sa mga sinaunang aral, ang hangin sa panahon ng mga banal na selebrasyon ay nagiging daluyan ng pahiwatig. Kapag ang hangin ay mabigat, sinasabing mabigat din ang puso ng sangkatauhan. Kapag ang simoy ay kakaiba, sinasabing may mensaheng gustong iparating ang kalikasan. At dahil ang mundo ngayon ay nakararanas ng kaguluhan sa isip, sa puso, at sa kalikasan, ang hangin sa Pasko ay nagiging salamin nito. Hindi ito tanda ng panganib. Ito ay tanda ng paggising. Napansin mo ba? Ang ilaw ng Pasko ngayon, hindi gaanong kumikislap tulad ng dati. Hindi ganoon kapusyaw, ngunit may kakaibang tono. Sa halip na sumisigaw ng kasiyahan. Para bang nag-anyaya ito ng pagninilay. Ang liwanag ng mga parol ay tila mas banayad, mas malumanay, at mas mapagmatsyag. Parang mga matang nakatingin mula sa langit, nagbabantay, nagmamasid, at nag-aanyaya ng katahimikan. Ayon sa mga sinaunang propesya, kapag ang ilaw ng mga banal na panahon ay nagbabago, ito ay tanda na ang liwanag ng mundo ay nag-aayos, nagbabalanse, at muling humuhubog ng direksyon. Sa panahon ngayon, ang liwanag ng Pasko ay hindi para sa putok ng paputok o palakpak ng mga tao. Ito ay liwanag para sa puso, liwanag na nagbabalik ng tanong. Bakit ba talaga tayo nagdiriwang? Andoon ang bagong enerhiya. Hindi masaya dahil maraming regalo. Hindi masaya dahil maraming handa. Kundi masaya dahil may pag-asang unti-unting ibinabalik ang mundo sa balanse. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago ngayon ay ang katahimikan. Marami ang nagsasabing mas tahimik ang kapaligiran tuwing Pasko. Mas kakaunti ang ingay. Mas kakaunti ang galaw. Parang humihinga ang mundo, dahan-dahan, malalim, at puno ng pagod. At ito ang unang tanda ng panahon ng pagpapahayag, ayon sa mga sinaunang tala. Kapag ang mundo ay nagiging tahimik kapag dumarating ang banal na panahon, ibig sabihin ay may gustong ilabas ang kalikasan, isang paalala, isang bulong, isang tanong. Dahil sa dami ng nangyari sa mundo, mga unos, kaguluhan, takot, pagkawala, pagod, ang mundo ay nagbubuntong hininga. At ang buntong hiningang ito ay nararamdaman ng tao bilang kakaibang enerhiya ng Pasko. Ito ang enerhiya ng pagtuturo. Enerhiya ng pagbalik. Enerhiya ng pag-unawa. Enerhiya ng paghilom. Hindi ito mahina. Hindi ito nawawala. Ito ay nag-iiba dahil ang tao ay nag-iiba. Ngayong taon, mas maraming tao ang nakakapanaginip ng kakaibang mga imahe, mga liwanag, mga lumang alaala, mga lugar na hindi nila kilala, at mga simbolong hindi nila maipaliwanag. Bakit? Sapagkat sa panahon ng Pasko, ang espiritu ng tao ay mas bukas kaysa karaniwan. At kapag ang mundo ay nasa yugto ng pagbabago, ang panaginip ay nagiging daan ng paghahatid ng mensahe. May mga nanaginip ng dagat na napakaliwanag. May ilan na nakakita ng ulap na nabibitak. May mga bata na nakakita ng mga parol na lumilipad sa dilim. Hindi ito simpleng panaginip. Ito ay tugon ng kaluluwa sa tawag ng panahon. Ito ay paraan ng langit na sabihin, hindi ka nag-iisa.
May nangyayaring mas malaki kaysa sa nakikita mo. Ang pinakamahalagang pagbabago, ang pinagmumulan ng kakaibang enerhiya ng Pasko, ay nasa puso ng tao mismo. Sa dami ng unos, takot, pangamba, at pagsubok na dinaanan ng mundo nitong mga nakaraang taon, ang puso ng tao ay naging mas sensitibo. Mas mapagmatsyag. Mas mapagmasid. Mas malalim ang pakiramdam. Sa mga panahong ganito, ang Pasko ay hindi na lamang tradisyon. Nagiging salamin ng kaluluwa. At dahil dito, maraming tao ang biglang nakakaramdam ng bigat, ng lungkot, o ng katanungan kapag sumasapit ang Pasko. Hindi dahil masama ang nangyayari, kundi dahil gumigising ang damdamin. Ang mga damdaming matagal nang tinatago. Ang mga takot na hindi natin inaamin. Ang mga pag-asang akala natin ay nawala na. Sa Pasko ngayon, ang puso ay hindi lamang tumatanggap, ito ay kumakatok. At ang katok na ito ay nagsasabing, magbago na. Gumising. Unawain ang tunay na halaga ng panahon. Isa sa pinakamalalaking tanda ng pagbabago ng enerhiya ay ang pagkawala ng dating mga ingay na bumabalot sa Pasko. Dati, puno ng ingay, puno ng kalat, puno ng pagmamadali. Ngayon, kahit hindi natin aminin, mas marami ang naghahanap ng kapayapaan. Mas kaunti ang nagtatapon ng pera sa magagarbong handa. Mas kaunti ang nahuhumaling sa mamahaling regalo. Mas kaunti ang naghahanap ng paputok o pagdiriwang na maingay. Sa halip, mas maraming nagpapahinga. Mas maraming nagdarasal. Mas maraming nagmumuni. Mas maraming naghahanap ng mabigat ngunit totoong kahulugan. Bakit kaya? Dahil ang panahon mismo ang nag-aalis ng mga bagay na hindi mahalaga. Parang sinasabi ng langit. Ito ang panahong bumalik kayo sa ugat. Sa diwa. Sa katotohanan. Ang kakaibang enerhiya ng Pasko ngayon ay hindi galing sa kasawian. Hindi ito galing sa takot. Hindi ito galing sa kabuluhan. Ito ay galing sa panawagan ng langit na nagsasabing, ang mundo ay nagbabago. At ang puso ng tao ay dapat magbago kasama nito. Ang Pasko ay hindi na lamang selebrasyon ng kapanganakan ng pag-asa. Ito ngayon ay selebrasyon ng pagbabalik. Pagbabalik sa sarili. Pagbabalik sa pananampalataya. Pagbabalik sa pagmamahal. Pagbabalik sa katahimikan. Pagbabalik sa tunay na liwanag. Kapag ang mundo ay nagagalaw ng panahon, nag-iiba ang enerhiya ng mga banal na araw. At ngayong panahon, ang tawag ay malinaw. Gumising. Magmasid. Makinig. Sa tradisyon, ang Pasko ay araw ng kasiyahan. Ngunit sa espiritual na mundo, ang Pasko ay araw ng paggunita. Paggunita sa tunay na pinagmulan, tunay na liwanag, at tunay na kahulugan. At ngayong ang mundo ay nasa yugto ng pagbabago, ang Pasko ay lumalapit sa orihinal nitong diwa. Tahimik. Banayad. Mapagmatsyag. Mapanatag. Hindi ito hina, kundi pagbalik sa ugat. Hindi ito lungkot, kundi pagmuni-muni. Hindi ito takot, kundi pagpapagaling. Ang Pasko ngayon ay hindi mas kaunti. Ito ay mas totoo. Kapag tiningnan mo ang paligid, mapapansin mo. Kakaiba ang kalangitan, mas tahimik ang mga ibon, mas marahan ang hangin, mas kakaiba ang liwanag ng buwan. Hindi ito aksidente. Ito'y paalala. Ito'y babala. Ito'y panawagan. Ayon sa mga palatandaan ng panahon, kapag ang Pasko ay nagiging mas tahimik at mas malalim, ito ay tanda na ang kalikasan at langit ay nagsasanib upang maghatid ng mensahe. Anak, maghanda. Hindi sa takot, kundi sa liwanag. Ang paghahanda ay hindi tungkol sa pagtatago. Ito'y tungkol sa pagbubukas ng puso. Pagtanggap ng katotohanan. Pagsasaayos ng sarili. Pagmulat ng isipan. At ito ang dahilan kung bakit ibang-iba ang Pasko ngayon. Kung nararamdaman mo ang bigat. Kung nararamdaman mo ang kakaiba. Kung nararamdaman mo na may kailangan kang unawain. Hindi ka nag-iisa. Tinatawag ka ng panahon. Tinatawag ka ng kalikasan. Tinatawag ka ng langit. At ang tawag ay simple lamang. Magising ka. Gumising ang puso. Gumising ang diwa. Gumising ang pag-asa. Ang kakaibang enerhiya ng Pasko ngayon ay hindi para takutin ka. Kundi para ipaalala na ang mundo ay nagbabago at kailangan mo ring sumabay sa pagbabago. Bakit iba ang enerhiya ng Pasko ngayon? Dahil ang mundo ay hindi na tulad ng dati.
Dahil ang tao ay hindi na tulad ng dati. Dahil ang panahon ay nasa yugto ng pagbabalik at paglilinis. At kapag binabago ng mundo ang sarili, ang lahat ay dumidikit sa enerhiya ng pagbabago, pati ang Pasko. Ngunit tandaan, ang Paskong tahimik ay hindi mahina. Ang Paskong malalim ay hindi malungkot. Ang Paskong kakaiba ay hindi masama. Ito ay Paskong may mensahe. Paskong may pahiwatig. Paskong may tawag. At ang tawag ay para sa iyo. Sa pagtatapos ng lahat ng tanong, may isang bulong. Ang Pasko ay hindi nagbago. Ikaw ang nagising. Ang enerhiya ng Pasko ngayon ay kakaiba dahil ang puso ng tao ay mas bukas, mas sensitibo, mas mapanuri. At dahil dito, mas ramdam mo ang mensahe ng panahon. Ito ang tunay na kahulugan ng Paskong ito. Hindi ingay. Hindi liwanag. Kundi paggising. Paggising sa tunay na diwa. Paggising sa tunay na liwanag. Paggising sa tunay na pag-asa. At kung nararamdaman mo ito, huwag mong takasan. Pakinggan mo. Dahil ang Pasko ngayon ay hindi lamang selebrasyon. Ito ay panawagan ng langit. Kung naramdaman mo ang mensahe, i-like ang video, tugon mo ito sa paanyaya ng panahon. I-comment, gising na ako bilang patunay na handa kang makinig. Mag-subscribe para sa mas marami pang mystical, prophetic, at spiritual insights tungkol sa mundo, kalikasan, at bagong yugto ng panahon. I-share ito sa kaibigan o kapamilyang nakakaramdam din ng kakaibang Pasko. Hindi ka nag-iisa. Sama-sama tayong magmasid habang unti-unting nagbabago ang daigdig. Maligayang Pasko mula sa mga palatandaan ng panahon. Sa panahong puno ng kakaibang enerhiya at tahimik na pagbabago, naway maramdaman nyo ang tunay na diwa ng Pasko, ang liwanag ng pag-asa, kapayapaan sa puso, at pagmumuni sa mga biyayang hatid ng bawat sandali. Maging bukas ang inyong damdamin sa mga mensahe ng mundo, kalikasan, at langit. Ang Paskong ito, higit pa sa dekorasyon at kasiyahan, ay paanyaya upang gumising at makinig.